Magandang araw po sa lahat. Narito ang pinakahuling update tungkol sa bagyong binabantayan natin, ang bagyong Nando. Sa kasalukuyan, ito ay naging isang super typhoon na may lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 220 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at huling namataan 525 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. Kung mapapansin ninyo ang pagkilos nito, bumilis ang bagyong Nando. Sa aming nakaraang pagsubaybay, ito ay nasa 10 kilometers per hour lamang, ngunit ngayon ang pagkilos nito ay 15 kilometers per hour na nangangahulugang maaari itong maglandfall anumang oras dahil sa pabago bagong bilis nito. Ayon sa aming pagsubaybay, inaasahan na maglalandfall ito ngayong umaga, kaya agad kaming naglalabas ng mga babala ng hangin dahil sa biglaang pagdaan ng super typhoon Nando sa ating lupain. Nakataas ang signal number 5 sa mga lugar ng Batanes, Itbayat, Basco, Mahatao, Sabtang, Ivana, Uyugan, Babuyan Group of Islands, Calayan, Visita Banua, Barugan, Kaanawan Bay, Babuyan, Cagayan Valley Region, Tuguegarao City, Bagao, Lasam, Lalo, Apari, Abulog, Apayao, Kalanasan, Kabugao, Bangbang, Ilocos Norte, Pagudpod, Pasukin, Lawag City, Batak, Curimao, Pinili, Badok. Ang mga nabanggit na lugar ay dapat maghanda para sa paglandfall ng super typhoon Nando ngayon. Mangyaring payuhan ng ating mga kababayan na maghanda para sa paglandfall ng super typhoon Nando, kung saan makakaranas ng malakas na hangin at malakas na ulan ngayon sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nakataas ang signal number 4 sa mga lugar ng Isabela, Pinukpok, Tabok, Mountain Province, Abra, Bangged, Tineg, Manabo, Tubo, Narvacan, Burgos, Santiago, Banayoyo, Ampalawag, Banawe. Samantala, nakataas ang signal number 3 sa mga lugar ng Dilasag, San Ildefonso Peninsula, Difun, Cabarongui, Lagawe, Bayombong, Baguio City, La Trinidad, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino. Samantala, dahil sa lawak ng super typhoon Nando, apektado pa rin ang mga lugar ng Baler na may nakataas na signal number 2, Aurora, Nueva Ecija, Bongabon, San Jose, Lubao, Palaya City, Pangasinan, San Carlos, Dagupan City, Lingayen, Alaminos City, Polillo Islands. Ang mga nabanggit na lugar ay dapat maging alerto dahil inaasahan natin ang malakas na hangin at ulan at maulap na kalangitan na may mga thunderstorm. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa mga lugar ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Quezon Province, Camarines Norte. Inihahanda namin ang ating mga kababayan para sa pagdaan ng super typhoon Nando, kaya kung ikaw ay nasa mababang lugar o sa paanan ng bundok, pinakamahusay na makipag-ugnayan sa iyong lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang malubhang epekto, lalo na para sa mga malapit sa mga ilog o sa mga pampang ng ilog na dapat asahan ang biglaang pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Dahil inaasahan natin na lalapit at maglalandfall ang super typhoon Nando ngayon, nagtaas kami ng babala sa panahon sa mga lugar na makakaranas ng malakas na ulan na maaaring umabot sa 200 mm o higit pa sa mga lupain ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region. Samantala, inaasahan namin ang 100 hanggang 200 mm ng ulan sa mga lugar ng Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, La Union. Samantala, inaasahan namin ng 50 hanggang 100 mm ng ulan sa mga lugar na may kulay dilaw na code ng Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan. Inihahanda namin ang mga nasabing lugar para sa malakas na ulan na maaaring sanhi ng super typhoon Nando at ang hanging habagat kung saan posible ang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang bagyong Mirasol na sinusubaybayan namin ay ganap na lumayo sa ating bansa at huling nakita 725 kanluran ng extreme northern Luzon, kung saan isa na lamang itong low pressure area at walang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, bukod sa super typhoon, sinusubaybayan din namin ang hanging habagat na kasalukuyan nating nakikita sa aming pinakahuling larawan ng satellite na hinihila ng super typhoon Nando na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At bukod dito, nakikita rin natin ang isang low pressure area o LPA sa silangang bahagi ng Mindanao na maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o araw.
Batay sa aming pagtataya, papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pa Hilaga Kanluran, kung saan mababa pa rin ang posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras, ngunit hindi natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo, na batay sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa mula ika-19 ng Setyembre hanggang 25. Makikita natin na habang tinatawid ng Super Typhoon Nando ang Hilagang Luzon, may posibilidad na mabuo sa silangang bahagi ng Mindanao na nakikita na natin sa aming pinakahuling larawan ng satellite na nasa labas na ng ating Philippines Area of Responsibility. Mula ika-26 ng Setyembre hanggang ika-2 ng Oktubre, mayroong isang bagong senaryo na habang papalabas ng Philippines Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, ang LPA na ito ay kikilos papasok, na makikita natin na nasa loob na may potensyal na mabuo bilang isang ganap na bagyo, kaya manatiling nakatutok para sa mga bagong ulat ng panahon dahil maaari tayong magkaroon ng isa pang posibleng pagpasok at maging isang ganap na bagyo at magdulot ng pinsala sa ating bansa. At para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang ibahagi upang mapaalalahanan natin ang marami sa ating mga kababayan, lalo na dahil inaasahan natin na maglalandfall ang Super Typhoon Nando ngayon. Tungkol sa magiging lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Inaasahan natin ngayong araw ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa papalapit na Super Typhoon Nando sa ating kalupaan, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, kung saan inaasahan natin ang pabugso-bagsong hangin dahil sa paglapit ni Nando sa mga lugar ng Metro Manila, Central Luzon kasama ang Bicol Region at Mimaropa. At dahil papalapit ang Super Typhoon Nando, inaasahan natin ngayong araw ang maulap na kalangitan sa mga lugar ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Occidental Mindoro, Palawan dahil sa paghila ni Nando sa hanging habagat. Kaya ngayong araw, dahil ang track ng Super Typhoon Nando ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Luzon, inaasahan din natin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon, kung saan mas lalakas ang ulan sa hapon at gabi, kaya maging alerto po tayo, mga kababayan, sa biglaang buhos ng ulan at pabugso-bagsong hangin, dahil sa mga susunod na oras ay posibleng manalasa na ang Super Typhoon Nando. Kaya magbibigay na kami agad ng wind signal upang makapaghanda na ang ating mga kababayan dahil sa paglapit nito na lubhang nakakaapekto sa mga lugar, kaya para sa ating paghahanda, minabuti na namin na magtaas ng signal upang alam na ng ating mga kababayan na sila pala ang apektado ng hangin at ulan kapag nakalapit na ang Super Typhoon Nando, at dahil dyan, asahan natin ang maulap na kalangitan dahil sa bagyong Nando. Maging alerto lang po tayo mga kababayan sa biglaang malalakas na hangin dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo na may kategoryang Super Typhoon. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Visayas, asahan po ang maulap na kalangitan sa mga lugar ng Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, dahil sa paghila ng bagyong Sinando ng hanging habagat na siyang nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Samantala, para sa mga nalalabing bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maaliwalas na panahon na may mga maulap na kalangitan sa hapon at gabi. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Mindanao, asahan ng fair weather condition kung saan makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga na may tsansa ng maulap na kalangitan lalo na sa hapon at gabi, kaya ang mga kababayan natin sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soc-Sargen, Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao, pinapaalerto lang po natin sa mga bugso-bagsong hangin na dulot ng hanging habagat na hinihila ng Super Typhoon Nando. Samantala, para sa magiging lagay ng panahon sa Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan pagsapit ng hapon at gabi, kung saan sa umaga ay makakaranas din ng maaliwalas na panahon na may tsansa ng mga thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Para naman sa mga kondisyon sa ating karagatan, sa kasalukuyan ay mayroon na tayong nakataas na gale warning sa coastal waters ng Cagayan Valley Region, Isabela, Northern Luzon, kasama ang Babuyan Group of Islands, Batanes. Sa mga nabanggit na lugar, iwasan po muna natin na pumalaot sa mga baybayin dahil inaasahan natin ang mataas na pag-alon na posibleng umabot sa 5 metro ang taas ng pag-alon, kaya mapanganib sa mga kababayan natin na mangisda sa mga nasabing lugar. Samantala, sa mga nalalabing bahagi ng ating karagatan, inaasahan din natin ang moderate to rough sea condition lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At iyan nga ang pinaka-latest natin na update sa bagyong na ating minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ingat po mga kababayan!